bawat kong tinura, na sa inyo'y dinatad, inyong pagbulayan, at pakadamhing tuwiran. Ano nga bang aral ko na makaliligaw? Kailanman ay hindi ko kayo dudulutan nang makaliligaw sa inyo o makasasakit ng inyong damdamin at makapagpapahirap sa inyong kaisipan, taglay ng katauhan. Yan ang pawang katotohanan. Aking mga minamahal, kung bawat araw ay nagtatanto kayo, pagmulat ng mata'y magtatanong ka na sa Ama, kung ano baga ang marapat mong gawin sa ganito at ganyan. Kung ang buhay mo'y hirap na, kung ang pasanin mo'y bigat na, kung ang karamdaman mo'y di mo na kaya, kung ang pagkagutom mo'y wala na, hindi mo na kayang dalhin ito, salat na salat sa lahat ng bagay ka, may Amang mapagtatanungan ka ng marapat mong gawin. Kung sakal na sakal ka na sa pagkamabuting gawa mo, subalit ganti ng kapwa mo'y hindi totoo, may Ama kang lalapitan, may Ama kang tatawagan, may Ama kang susumbungan, may Amang nakaririnig sa iyo, may Amang nakakakita sa iyo, may Amang maghahandog sa iyo, may Amang mag-aalay sa iyo, may Amang magpapalaya sa iyo, may Amang tigib na tigib ng pag-ibig sa iyo. Doon tao ang huwag mong kalilimutan sa tuwin ay may Ama na bumuhay sa iyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Meron po, ay bulol na naman, meron pong taong maswerte. Ano po? Sabi ng iba, ay kaswerte naman eka niyan, yumaman siya. Ay eka, ang pinapila naman ang yaman niyan, ganyan, bakit patuloy na yumayaman? Alam niyo po, yan ang kasalanan ng tao, yan ang pagkakamali ng tao. Bakit marunong pa siya sa Diyos? Di po ba? Ano kaya ang gawin niya kung yumaman man yung kapwa niya, huwag siyang mainggit? Kung masama man ang pinagmulan, ay huwag niya nang sinuhin. May Diyos naman na magpaparusa sa maling gawa ng tao, at mayroon namang Ama na magbibigay sa iyo kung tama ang gawa mo. Ang pagmasdan na lang po yung sarili, di po ba? Yung sarili po. Kaya lamang po natitigib ng galit ang tao pag may sariling katwiran. Tama po ba? Alam niyo po, may taong may sariling katwiran. Kahit na anong ipaliwanag mo, ang kanya pa rin ang sa kanya. Hindi po marunong tumanggap ng mali niya. Yung kanya pa rin ang tama. Alam niyo po, napakadalang lang po sigurong mangyari yung pinag-isa kayo ng Diyos, pinagsama kayo, naging mag-asawa kayo, na hindi kayo nagmahalan sa una. Ano po? Siguro po yung hindi mga nagmahalan na yan, yung mga napikot lang. Yung pinag-isa lang sila ng magulang. Tama po ba? Subalit yung ginusto ng isa, bagamat yung isa hindi nagmamahal na totoo, kapag mabuti ang ginawa, mapapamahal na po, di po ba? Kapag halimbawa po, may pinag-isang ama, mabait yung isa, pinagtiyap lang sila ng magulang, o pinikot lang, nagpakabuti ang isa. Kapag may kababaan ng loob, yung nagpapakabuting nakikita niya, at yung pinikot lang siya, para ibigay dito sa nagmamahal na tapat sa kanya, pag nakita niya po at mababa ang loob niya, yung po bang may kababaan at may takot sa Ama at may pag-ibig sa Kanya, maaantigan damdamin niya, iibigin niya yung namikot sa Kanya. Dahil maiibig niya yan dun sa mabuting nakikita niya. Buhay po ba ang Diyos?
Totoo po ba yon? Kaya lang, kung talagang hindi mabubuhay yung kanyang pandama, yung mabuting isip at damdamin na mula sa Ama, kahit anong gawing kabutihan nito, hindi pa rin po niya maibig ang hindi niya totoong mahal. Sapagkat may sarili siyang damdamin. Subalit naniniwala po ba kayo na kapag ang Ama ang kumilos at kinilala mo siya, yung hindi mo tamang damdamin mababago? Tama po ba yon? Ayan po ang pawang katotohanan. Sapagkat kapag may takot kayo kapwa sa Panginoon, ang makikita mo yung mabuting ginagawa, maantig ang damdamin mo. Kung ikay mababa, kung ikay mahabagin, kung ikay mapagmahal, mamahalin mo yung hindi mo man minahal sa una. Dahil kaya mo siyang iibigin dahil sa nakikita mo. Dahil ikaw din ay mapagmahal at may takot sa Ama na gawa mong mahalin yung mahirap ibigin. Tama po ba? Para pong tulog kayo. Tama po ba? Ay talaga kung hindi pwede, hindi tama dahil totoo po yan. Kaya nga po sinabing, ang mahirap ibigin ay iibigin mo kapag ang Kristo ang sumasayo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya nga po may pagkakataong binibigay ang Ama. Ngunit kapag halimbawa po napikot ito ang namikot, mapagmahal ito. Pero yung pagmamahal niya hindi totoo. Yung po bang may paghihintay na ganti, yung makasariling pagmamahal, sakim. Kaya niya pinikot ay dahil gusto niyang maging kanya, dahil maganda, o dili kaya ay mayaman, pinwersa, ano po. Kung di po totoong pag-ibig ang nasa kanya, kaya niya lang pinikot, may dahilan, maganda. Para sa kanya, kala niya, iniibig niya, mahal niya, pinapikot niya, pinwersa niya. At ito rin naman po'y matigas ang loob. Ay, wala pong mangyayari talaga yan. Dahil may dahilan lang po, kaya pinikot, di po ba? Dahil maganda. Parang kala niya, mahal na mahal niya, pumangit na. Dahil mayaman, kala niya mayaman buong buhay, naghirap na. Ala, lumabas na si totoong di totoong mahal. Kaya pala, may gusto lang. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga mahal, at yun namang nagmamahalan kapwa sila. Parehas na nag-ibigan, nagligawan, nagkapangasawahan. Kapag hindi rin malalim ang pananalig at pananampalataya nila at wala ang Panginoon sa kanila, nagkakaproblema. At sa nagali ng bawat isa, sa palang ulo, ang isa pala ay matapa. Araw-araw na nakikita nilang gayon, namamatay po ang pagmamahalan. Naniniwala po ba kayo doon? Subalit, kapwa kayo nagligawan, nagmahalan, ang isa'y sutil, ang isa'y napakabait, may takot sa Ama, napupunuan po yung pagkasutil ng isa, hindi namamatay ang pag-ibig niya. Kaya, kapag milos ang Ama, parehas sa bawat isa. Ang dami pong paraan, ang daming daan ng Panginoon ng ating Ama. Lamang ang tao ang hindi makakita sa paraan at daan niya. Hindi baga makasunod sa kautusan. Hindi makasunod sa kalooban. Sapagkat katauhan ang nagahari. Kaya nga po kung kailan merong matatanda na, tsaka po sila nagbububugan, di po. Dahil nag-iiba na po ang mga kaisipan nila. Subalit, yung tuwirang hindi talaga malalalim mag-away, habang tumatanda sila, lumalalim ang pag-ibig. Buhay po ba ang Diyos? Buhay po ba ang Diyos? Ako, kaya napakapapalad po ng mga may pag-ibig at takot sa. Mayroon naman pong mag-asawa. Dahil ayaw niyang mawasak ang pamilya niya, babatahin pa rin ang ginagawa ng asawa niya, alang-alang sa mga anak niya. Magiging martir siya. Maghahanap siya ng ibang saya. Subalit hindi niya iwawalay ang puso't isip niya sa pamilya. Maunawaan po yaw ng Ama. Matatanggap po yun ng Ama.